Paano ko nasimulan ang fitness journey ko? At bakit hindi madaling magbago? Alam mo yung moment na tumitingin ka sa salamin, tapos hindi mo pa makilala yung sarili mo. Kasi sobrang laki ko, sobrang taba ko, ang laki pa ng mukha ko. Idagdag mo pa dyan ang laki ng braso ko, tiyan ko, lalo na ang hita ko. Para bang pata kong tawagin. Actually, sexy ako noon at taas noo ko yung pinagmamalaki na kaya ko mag-two-piece sa beach kasi may ibubuga akong malako kakolang katawan. At dahil napunta nga ako sa tamang tao, same kami ni Mister ang tumaba dahil masarap magluto si Mister at ganun din naman ako. Dati hindi ko pinapansin ang katawang ko. Kain dito, inom ng sugary drinks doon, lalo na pag stress sa trabaho o sa business namin. Kakain na naman kami ng kakain. May mga time pa nga na magpapagrab kami kasi nga tamad ka na ngang umalis ng bahay. Katwiran mo, may grab naman or food panda, di ba? Tsaka isama mo pa dyan ang puyat. Pero habang tumatagal, hindi lang katawan ko ang bumibigat, pati yung pakiramdam ko sa sarili ko. May mga time pa nga na ayoko na talagang lumabas. Ayoko na magpa-picture pag gagala kami ni Mister. Parang nakakulong ako sa katawang hindi ko gusto. Isama mo pa dyan, hindi mo maisuot ang gusto mo, lalo na sa pantalon. Pagtatawanan ka kasi ang taba mo kasi, kaya di nagkakasya. Ang ending, sa leggings at oversized t-shirt ka, mauuwi, di ba? Pero ang tanong, kailan ba ako magigising? Hanggang isang araw, nagkasakit ako ng UTI. Kalahati ng katawan ko mula balakang hanggang paa masakit. Hindi ako makalakad, manhid na di pantay, na pag di naagapan, may tendency mauwi sa iba pang sakit. Taong 2023, nagplano na ako mag-start mag-workout. Kaso, dadaan ng Pasko at bagong taon. Kasi November kasi nung mga oras na yon or mga buwan na yon. Kaya nag-decide ako after New Year na lang at yung January 3, 2024, yun ang unang-una kong workout. At unang-una ko ring diet. Unang workout ko, grabe. Akala ko mamamatay ako sa 5 minutong warm up pa lang. Pero alam mo kung anong mas masakit kaysa sa katawan? Yung self-doubt. Yung boses sa utak ko na nagsasabing, hindi mo to kaya, hanggang dito ka lang. At doon ko natutunan na ang pinakamahirap sa fitness journey, hindi yung exercise, kundi yung pagbabago ng mindset. Kailangan mo ng disiplina, kailangan walang motivation, kailangan mong gumalaw kahit wala kang gana. At higit sa lahat, kailangan mong panindigan yung pinangako mo sa sarili mo kahit feeling mo pasuko ka na. Dahan-dahan may nagbabago, hindi agad ang katawan, kundi yung respeto ko sa sarili ko, yung dating laging nag-give up, ngayon lumalaban. Hindi pa ako perfect, pero mas matatag na ako kaysa kahapon. Kung may pinagdadaanan ka rin ngayon, tandaan mo to, hindi mo kailangan maging mabilis. Hindi mo kailangan maging perfect. Ang mahalaga, hindi ka humihinto. Simulan mo, kahit mahirap, kahit konti lang, basta para sa sarili mo. Paano ba yan? Alam kong nakaka-relate ka sa kwento ko, kaya ikaw, simulan mo na. Huwag kang matakot. So, yun lang. Bye!